Good morning! Today, I'm going to prepare chicken with coconut milk. So, in Tagalog, ginataang manok or pininyahang manok and coconut milk. So, I have this pineapple, and I'm going to cook it with coconut milk. So now we're going to start na. Going to fry a little bit the chicken. So that's it. Ginger, like what I'm doing, I always make it mix. I can smell that the garlic and onion. So then we're going to put the chicken. Kailangan magita muna natin yung chicken. Kailangan isa natin na. Isa muna natin na konting. Ano lang natin ang konting. Konti lang. Tapos ito. And then, sarap ng hangin. Pepper. Sa aking mga viewers, sana nagustuhan niyo yung mga niluluto. Actually, hindi ako chef. Ako isang nanay lang na kailangan na magluto everyday. So, yung mga kitchen creations ko. With all those ingredients. Pambahay talaga, pangmasa. So, kahit yung simple budget natin, kahit vegetable lang, konting pampalasa lang. Actually, makakagawa ka ng menu for 4 to 5 person na 100 pesos lang yung magagastos. If you are, kailangan mo mag-create talaga na. Kahit sa pagluluto, kailangan gumagana din yung utak natin para lagi tayo may pagkain sa mesa. So, hindi tayo liliban ng pagkain kasi sa ngayon, sobrang mahal na. Even ang gulay, sobrang mahal na rin. Actually, kahit yung onion and garlic, pwede tayong gawin ng konting garlic and konting onion para lang magkalasa. Tapos, konting ginger or, Tapos, pag sa gulay, konting-konting meat lang para lang talagang lumasa. So, pipili lang tayo ng, kunyari, meron mahal yung gulay. So, meron namang gulay na mura. So, yun yung pili natin, yung murang gulay. Para lang meron tayong katulad halimbawa ng sitaw o yung long beans na tinatawag. Minsan mura siya. So, pwede natin bilhin yung long beans. Tapos, lagyan lang natin ng kunyari may malunggay sa sa background natin. Tapos, backyard natin, sorry. Tapos, isang pirasong talong, or konting
kunyari, meron tayong kalabasa. Kasi binibili, kahit dito sa maliliit na mga tindahan, nakakabili ng isang slice lang ng kalabasa. And then, yun lang. Meron ka ng meal. Konting-konti. Kunyari, bibili ka. Kasi lang ginagawa ko, bibili ako ng 1 kilo na pork. Hinahati-hati ko na yun. Ini-slice ko na ng maliliit. Then, lalay ko sa maliliit ng container. Tapos, kapag, kunyari, 2 person lang kakain o 4 person lang. So, i-estimate mo lang kung gaano kadami yung kailangan mo. Depende sa lulutuin. So, yun, madami ka nang maluluto. Kasi lahat ng gulay mo, pag kunyari mag-ugisa ka, meron na siyang meat. Meron ka ng konting meat, may lasa na yung pagkain mo. Ito yung mga tips ko. Kahit yung mga leftover mo na fish, actually, pwede mo siyang pwede mo siyang igisa with onion, garlic, tomato, tapos ilagay mo lang siyang, lagyan mo lang ng mushroom, yun lang, gano'n na. 60 pesos na mushroom yung can. Tapos meron ka na yung, kunyari, chichi or any fish, himayin mo lang siya. And then, yun, meron ka lang yun lang. Na pwede mo lang i-create, igisa mo. Or lagyan mo siya ng egg, torta. So, yun yung mga tips ko. Kasi ginagawa ko talaga siya. Malimit kong ginagawa yun. Dominsan yung mga anak ko, nagtataka sa sila kung ano yung mga nagluto ko. Kasi nagugulat sila, ano ba yun? Kasi may mga bago ako creation. Ay, yung alaga ako sa mga niluto ko. Kasi may alaga ako sa so, lahat naman niluluto ko, lalo na pagka GG fish. Kasi minsan niluluto ko ng GG fish kasi minsan gusto rin yun nung aming may pet ako dito si and then pag ginagawa ko, pag yung mga leftover, nalay ko na fish, kinabukasan, hinihimay ko siya then ginigisa ko siya, nalay ko siya ng celery or spring onions, tomato, garlic. Tapos, lalayan siya ng tomato sauce kasi marami akong different flavor ng sauce. Ginagamit ko rin sa pasta niya, sa pan niya. So, yun, ginagawa ko lang yun. At gusto niya. Yung mga herbs na nilalagyan ko yung mga herbs. Yun, gusto niya yun. So, yan, nakakwento na ako. Nilagyan na natin. Meron. And then, meron akong potato. Natin. Tapos very easy lang itong lutuin. Tapos ilalagay na natin yung gata. Ilagay na natin yung gata. Natin yung gata. Ayan. So, kita-kita nyo yung gata kasi talaga namang yun yung gata ng or coconut milk. Tapos, meron akong ilagay na natin yung pineapple. Tapos, meron akong yung juice ng pineapple ilagay din natin para lumasa siya. Ayan. Ayan, very easy. Tapos, check pa natin lang more pepper. Hindi ako masyadong, kasi usually yung mga nabibili ko sa mga, minsan pag bumibili ako dyan sa malapit na mga restaurant, even yung vegetable nila, maanghang. So, hindi ako masyado, hindi lahat ng niluluto ko. Every meal, different flavor. So, meron lang akong ilalagay. This is optional. Actually, this is yung pampalasa niya. Kasi hindi ako masyado naglagay ng yun. Optional yun. Yung iba hindi talaga gumagamit na. Pero gumagamit ako ng konti lang. Yan. So, hayaan lang na natin siya. So, yung sinasabi ng mga old people, yung mga panahon ng unang panahon, they said that kapag nagkagata ka, dapat yung pagkalagay mo ng gata, dapat hinahalo mo siya para hindi mabuo yung gata. Dapat lumapot siya. Kasi usually, nalala ko na nag-start pa lang ako mag-aral magluto or magsimulang magluto.
nagkagata ako. Bakit ganun? Kapag lagay ko, bakit after a few minutes, parang nabuo na wala yung gata, nabuo siya. Hindi siya malapot. So, sabi nila dapat nang haluin daw. Sa simula dapat medyo haluin mo na siya para pag nagsimula siyang kumulo, para hindi siya mabuo. So, gano'n lang. So, hayaan lang natin siyang kumulo. Hayaan lang natin siyang kumulo. So, yan. Kumukulo na yung ating nakita po. Yan. Sinasabi po na yan nga, dapat haluin natin siya. Para hindi siya mag-ubuo yung gata. Para nandun pa rin yung lapot niya. Yan. So, hayaan lang natin kumulo hanggang medyo maiga yung ating gata. And then, maglalagay ako ng actually wala ako nagbiling red, puro green lang yung nabili ko na pepper, so bell peppers. Yan. So yan lang natin kumulo siya ng kumulo and then maiga yung sabaw niya para lumasa pa rin yung ma-absorb ng ating mga ingredients yung gata. So yan, makikita nyo na ang lapot-lapot ng sabaw natin. Oh. Ang lapot ng sabaw niya. Oh. Kasi dapat pala talaga hinahalo siya. At ang bango niya. Bango niya talaga. Kasi medyo manamis. Kasi nga yung juice ng pineapple ay inilagay ko rin siya. Saka dapat talaga pag magluluto tayo, dapat hindi natin siya masyadong nilalagyan ng pampalasa like salt or any, dapat konti lang para malalasahan mo yung mga ingredients. Kasi kung minsan, mas nangingibabaw. Kung minsan pag naglalagay ka ng mga pampalasa, yung mga magic sarap, doon naglalagay ako konti lang. Pero, optional yon. Kasi pag walang masyadong, lalo yung mga herbs na napipiliin mo talaga yung herbs na hindi matasapawan yung inyo. Lalo kapag meron kang ginataan. Parang mas maganda yung malalasahan mo talaga yung linamnam ng gata. Hindi dahil dun sa mga nilagay mo mga pampalasa. Yan, pepper. Pepper lang, saka yung actually, pwede mo ka maglagay ng ginger. Hindi ako naglagay ng ginger kasi naubusan ako ng ginger. Pero dapat may ginger to. Pwede rin namang wala, pero kasi masarap naman talaga siya. Naalala ko nung nasa abroad pa ako. Yun yung part-time ko pagluluto. So, doon ko na-discover yun kung paano. Kasi, nag-discover mo yung mga masasarap na menu, depende dun sa mga ingredients. Kasi, naalala ko yung part-time ko dun sa isang bansa pinuntahan ko. Pag tinatawagan nila ako, sasabihin nila, nakapag-supermarket na ako, nag-grocery na ako, nandun sa ibabaw ng table. Lahat ng mga pinamili namin, so, bahala ka na kung paano mo siya lulutuin. Kasi, nila yon pang weekend nila. Usually, family yung weekend nila. So, pagdating ko doon, kasi may susi na ako ng bahay nila, pagdating ko doon, makikita ko talagang as in yung buong talagang table nila, puro groceries, nandun lahat. So, ako na yung mag-create kung paano ko lulutuin. Kasi minsan lahat chicken. So, iisipin mo kung paano ko lulutuin to on different menus. So, yun. Doon ako natuto. Nakakasabi na ako kung paano ako magluto. Depende dun sa mga ingredients. So, even yung fried rice, dapat every week, iba yung flavor ng fried rice mo, iba yung So, yun, doon ko na-discover na, ganun pala yun. Hindi ka pala dapat titingin doon sa sabi nila na, kasi usually, parang naka-design na kasi yung meal na pag sinabing adobo, is, yung mga ingredients na nakita mo, or nalaman mo, or natutunan mo. So, like for example, magluluto ka ng kaldereta. Maraming ng kaldereta. Actually, sa ibang bansa hindi nila alam yung kaldereta. Pero, they have the same. Actually, the same
menu na meron tayo na tinatawag natin kaldereta. So, yun. Kahit dito sa atin, sa Pilipinas, very simple lang yung gawin natin, lalo pag sa province or yung sa mga countryside na marami tayong gulay. Ang natin pwedeng gawin. Pwede natin mag-create menu. Kaya ko minsan, naisip ko, bakit ganun? Kasi, noon, kasi may mga kasi tayo, very tayo particular tayo dun sa meal, sa menu. Like for example, yung una, kapag nanonood ako ng video, makikita ko na, ba't ganun? Mali, hindi ganun yung kaldereta, hindi ganun yung menudo. But no, kasi talagang marami talaga dapat sa atin talaga marunong tayo mag-create ng menu or dapat may mga ingredients tayo na na-discover na, hindi pala yun. Like, ako mahilig ako lalo pag vegetable, mahilig ako mag-create ng basta meron lang akong pampalasa like meat or beef, pork or chicken. Yan. So, yan sa sobrang dami ko ng dinaldal. Yan sa inyo. So, may share ko lang yan. So, marami pa ako share ko sa inyo yung kung paano ko gumawa ng different kind of spaghetti. Nakakatuwa. At, yan. So, ano na siya, sobrang sarap. So, lalagay ko na yung aking last na ingredients. Ay, ito yung, hindi ako nakabili ng, kasi pangit yung kanila red. So, yung green lang ang nabili ko. So, ito, okay na, ready na yung ating ginataan or pininyahan manok sa gata ng niyog. Ang sarap. Wow. Ang sarap naman niya. May naamoy ko na. Wow. Okay. So, yan. Ready na yung ating meal for today. Yan. Sobrang matutuwa na naman yung alaga ko nito. May alaga kasi akong puti dito. Malaking taong puti. Yan. So, gustong-gusto na yung nakalagay dito. So, yan. Wow. So, amoy na amoy ko yung paglagay ko ng bell pepper, lalo siyang umamoy. Ang sarap. I-try po ninyo ito. Ilalagay ko yung actually makikita naman niyo, hindi na ako naglalagay ng mga ingredients dun sa aking description kasi halos kasi ng mga subscriber ko at mga friends ko ay mga nanay at alam niyo pag nanonood kayo, alam niyo malalaman niyo yung mga ingredients na nilagay ko. Do, sometimes maglalagay ako. Masarap talaga siya. Try nyo to. Promise, sarap. Ready na yung ating ginataan o pininyahang manok sa gata ng niyog. Wow. Ang bango. Kain tayo.